magkapatid na Jacob at Esau. Magkaroon ba kayo ng bagong sanggol sa pamilya? Hindi ba't napakasaya? Si Isaac at Rebecca ay nagkaroon ng kambal, kaya't doble ang kanilang kasiyahan. Ang mga sanggol ay naglilikot sa tiyan ni Rebecca. Sa kanyang panalangin, sinabi ng Diyos na ang dalawang sanggol ay magiging pinuno ng dalawang bansa. Ngunit magiging higit na malakas ang mas bata kaysa sa nauna. Isinilang na ang dalawang sanggol. Ang kambal ay magkaiba. Si Esau ang panganay ay mabalahibo ang katawan at mahusay na mga ngaso. Si Jacob naman ay makinis ang balat at tahimik lagi sa bahay. Isang araw, si Esau ay umuwi ng gutom at sinabi kay Jacob, "Bigyan mo ko ng pagkain." Sagot ni Jacob, "Ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay." Nakipagkasundo si Esau at hindi binigyang halaga ang pangako ng Diyos sa mga panganay. Kaya't si Jacob ang magiging ulo ng pamilya sa paglisan ng kanilang ama. Isang gabi, kinausap ng Diyos si Isaac. "Ako ang Diyos ng iyong ama na si Abraham. Ako ay kasama mo at pagpapalain ko ang iyong lahi." Kahit na si Isaac ay sumasamba sa Diyos, ang kanyang anak na si Esau ay nag-asawa ng dalawang babaeng dayuhan. Matanda na si Isaac. "Ihuli mo ako ng hayop at lutuin ng putahing gusto ko," ang sabi niya kay Esau. "At ikaw ay aking bibigyan ng basbas." Ang basbas na ito ay ang pagpapala ng isang ama sa kanyang panganay, kaya't nagmadali si Esau. Ngunit narinig ni Rebecca ang lahat ng ito. Nais niyang si Jacob ang pagpalain at hindi si Esau. Si Rebecca ay nag-isip. Kanyang niluto ang paboritong pagkain ni Isaac at pinasuot kay Jacob ang damit ni Esau. Ang mga braso at leeg ni Jacob na walang balahibo'y binalutan niya ng balat ng hayop. Si Isaac ay hindi na nakakakita kaya't maaari na siyang madaya. Dinala ni Jacob ang pagkain kay Esau. "Ang tinig mo ay parang kay Jacob, ngunit ang iyong kamay ay parang kay Esau," ang sabi ni Isaac. Pagkatapos kumain ni Isaac, kanyang binigyan ng basbas ang anak na nakaluhod sa kanya. Pagkaalis ni Jacob ay dumating si Esau. "Ito po ang inyong pagkain," ang sabi ni Esau. Doon nalaman ni Isaac na siya ay nadaya. "Hindi ko na maibabalik ang pagpapala," ang iyak ni Isaac. Napuno ng galit si Esau. Inisip niya na patayin si Jacob. Nalaman ni Rebecca ang balak ni Esau. "Pumunta ka sa iyong tiyo," sabi ni Rebecca kay Jacob, hanggang makalimot si Isaac. Umayon din si Isaac na maghanap si Jacob ng asawa mula sa pamilya ni Rebecca. Sa gabi ng paglalakbay ni Jacob, siya ay natulog at isang bato ang ginamit na unan. Maaring siya ay nalungkot o natakot, ngunit siya ay hindi nag-iisa. Ang Diyos ay nagsalita sa kanya sa isang magandang panaginip. "Ako ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ako ay kasama mo. Ang lupang ito na iyong hinihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi, sa iyong pamilya
ang lahat ng pamilya ng Israel ay pagpapalain. Nang matapos magsalita ang Diyos ay nagising si Jacob. Siya ay natakot. Si Jacob ay tinanggap ng kanyang tiyo na si Laban. Siya din ay napaibig sa anak ni Laban na si Raquel. Kaya't siya ay naglingkod kay Laban ng 7 taon upang mapakasalan si Raquel. Ngunit sa gabi ng kasal, dinaya ni Laban si Jacob. Ito ay si Leah at hindi si Raquel, reklamo ni Jacob. Dinaya mo ko. Ang panganay ang unang dapat mag-asawa, sabi ni Laban. Pakasalan mo si Raquel, ngunit kailangan mo magsilbi muli ng 7 taon. Pumayag si Jacob. Marahil kanyang naalala ang kanyang pandaraya kay Esau. Si Jacob ay nagkaroon ng 11 anak. Makalipas ang panahon, siya ay nagnais makabalik ng Kanaan kasama ang kanyang pamilya. Ngunit si Esau ay nasa Kanaan at maaring may panganib ang buhay ni Jacob. Ngunit isang araw, sinabi ng Diyos kay Jacob na bumalik ng Kanaan. Kaya tinipon ni Jacob ang kanyang pamilya at mga hayop upang bumalik sa Kanaan. Isang masayang paglalakbay, sinalubong ni Esau si Jacob kasama ang kanyang mga tauhan. Tumakbo si Esau patungo kay Jacob at kanyang niyakap. Ang magkapatid ay nagkasundo muli at si Jacob ay nanirahan sa Kanaan ng mapayapa. Dito nagtatapos ang kwento ng magkapatid na sina Jacob at Esau.